Mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Elijah Paul John Valdez, at welcome sa ating daily devotions. Ang ating verse for the day ay nasa Juan, chapter 1, verses 5. Sinasabi dito na, nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw, at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. Iniligtas tayo ng Diyos mula sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat tayo sa kaharian ng kanyang pinakamamahal na anak. Saan ka man nakatira sa mundo, mayroong isang panahon ng taon kung saan ang sikat ng tag-araw ay nagsisimulang bumaba sa tindi nito. At makikita mo ang iyong sarili na bumukas ang mga ilaw ng mas maaga at mas maaga. Marahil ay medyo nalungkot ka nang pinapanood mo ang paparating na pagbabago. Alam mong darating ang mahabang gabi. Nagsimula nang bumaba ang kadiliman at ngayon ay wala ka ng oras para maglakad o ma-enjoy ang pagiging nasa labas ng husto pagkatapos ng trabaho, sa paaralan o sa kung anumang gawain. Bukod sa pisikal na kadiliman, minsan ay nakikipagpunyagi tayo sa personal na kadiliman. At kapag tinitignan natin ang mundong ating ginagalawan, maaari ding pakiramdam na ang espiritual na kadiliman ay papalapit na. Sakit, kamatayan, at pagkakabahagi ang ating naririnig. Narito ang totoong balita. Iniligtas tayo ng Diyos mula sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat tayo sa kaharian ng kanyang pinakamamahal na anak. Yan ang naging deklarasyon ng aklat ng Biblia ng mga taga-Kolosas. Naglaan din ang Diyos ng pagliligtas para sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak na walang iba kundi ang ating mahal na Diyos na si Jesus. Sinabi rin ni Jesus na, "Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkaroon ng liwanag ng buhay." Si Jesus ay naghahalok sa iyo ng katiyakan at pagkaalam na walang araw na kailanman ay magiging napakadilim na ikaw ay madaraig dito. Mayroon tayong liwanag ng buhay at isinawalat niya na at higit sa lahat ng liwanag na ito ay nagniningning sa kadiliman at hindi ito mapapatay ng kadiliman. Sa sinabi niya na ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, madalas ay may maire-relate natin ito sa buhay kung saan sinasabi ng guro na kung kailangan natin sundin ang kanyang ibinibilin ay dapat natin itong sundin dahil ito ang makakabuti sa atin, tulad na lamang ng isinisiwalat ng ating Panginoong Hesus. At ito ay nagniningning sa kadiliman at hindi ito mapapatay ng kadiliman. Yun lamang po, muli ako ang inyong lingkod, Elijah Paul John Valdez. At dito na nagtatapos sa aking daily devotions.